Sundan mo na rin, sabihin mo, bawal lang nakasimangot. No, dapat nakangiti sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. No, the Lord has been good. Sino po yung mga kasama sa Palm Run kahapon? Nakakatuwa po yung ginawa ng Panginoon, no? Amen, no? Hallelujah. Minsan mo palakpakan natin si Lord sa tagumpay. Hallelujah. And today we will worship Him. We will honor Him. Hallelujah. Come on, church, give Him the best clap offering. Hallelujah. We thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. 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 At sama-sama po tayong sumat na puri sa ating Panginoon. Hallelujah. Lord, we worship you this morning for you are good, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Whoa, whoa, oh, whoa, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy
Nagagalak lahat ng iyong likha. Umawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, Papa, kailanman tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Sa lahat ng oras, amen, dakila ang iyong mga gawa. Ikaw ang pag-asa, nagagalak lahat ng iyong likha. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, Papa, kailanman tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Amen. Patuloy po tayong aawit, magpupuri sa ating Diyos. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Minsan pa. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Come on, let's raise your hands. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, Papa, kailanman tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iniaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Maraming salamat, Panginoon. Ikaw po ay mabuti sa aming mga buhay. Hallelujah, God. Hallelujah. You deserve all the praises, God, and all the honor. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ay mabuti. Come on, church. This is the time that we will sing His praise. We will honor Him. We worship You. Ikaw po ang aming Diyos na mabuti. Ikaw ang aming Diyos na tapat. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, Panginoon, Ikaw po
ang pangalan mong panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mong panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Kay buti mo, oh kabutihan mo ay tunay na dakila. Kahapon, ngayon, at kailan pa man, pag-ibig mo, Jesus, walang hanggan. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Minsan pa mabuti ka, Panginoon. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mo panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mong panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Wala kang kapantay, Panginoon. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mo panalo, Diyos, ay tunay nga. Walang kapantay. Hallelujah, we will worship the Lord God. Panginoon, sa Diyos namin na hindi nagbabago, sa Diyos namin na tapat, sa Diyos namin na patuloy na mabuti sa aming mga buhay. Kay sarap damhin ang pag-ibig mo, kay sarap mamalagi sa presensya mo. Ang pangalan mo panalo, Diyos, ay tunay na. Walang kapantay. Kabutihan mo'y di nagbabago, damang-dama ng puso ko. Ang pangalan mo panalo, Diyos, ay tunay na. Walang kapantay. Ay tunay na. Walang kapantay. Ay tunay na. Walang kapantay. Kay buti mo, oh Jesus. Hallelujah, God. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Lord, this morning, continue to praise your name because you are good and you are worthy of our praise, God. Yung aming pong hari ay napakabuti. Napakabuti, Panginoon. Kaya Lord, maraming pong salamat. This morning, Lord, we remember your goodness, your faithfulness in our lives. Salamat po. Maraming pong salamat sa iyo. Hallelujah. Lord, this morning, allow us to give you the best praise, Panginoon, na nararapat po para sa aming hari.
May we worship you, may we honor you. Panginoon, ang deserve mo, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat po. Thank you, Jesus, our Savior, our Redeemer, our King. Oh, we worship you this morning, God. Thank you po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. We worship you, God. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. In all of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Para po sa ating hari. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to our King. And mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. And I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing
sing praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your name. Forever I love you, forever I'll stand. And nothing compares to the promise I had. Shout to the Lord. Come on, church, worship Him. Let us sing. Power and majesty, praise to the para sa aming hari na napakabuti. We worship you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. At the sound of your name, we sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise Let's sing, shout to the Lord. Come on, shout to our King. Come on, shout to our King. Hallelujah. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea. Yes, Jesus, you are our King, oh God. You are our King, oh Lord. Hallelujah. Oh, I sing for joy at the words yes, oh Lord. Hallelujah. Praise, praise, hallelujah. And nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares, oh God. Nothing, hallelujah, to the promise I have in you. Nothing compares. Oh, shout to our King. Shout praises to our Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory to the King of Kings and the Lord of Lords. We praise you. We bless your name, oh God. Oh, praise, praise, praise your name, Jesus. Oh, we bless your name, Panginoon. Hallelujah. We shout praises to our King, O God, our Savior, our Lord, who died on the cross for us. Lord, walang ibang haring katulad mo. Walang katulad mong haring na namatay para sa mga nasasakupan niya, O Diyos. Maraming maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa iyong katuwiran, Panginoon, sa iyong habag at awa sa amin. Maraming, maraming, maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo sa lahat ng panahon at pagkakataon ng aming mga buhay. Maraming maraming salamat po sa iyo. O purihin ka, dakilain ang iyong pangalan. Mabuti ka sa amin. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga bubuhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming naging tanggulan, ikaw ang aming naging lakas, ikaw ang aming naging kapayapaan, ikaw ang aming naging tagumpay, Panginoon, sa nagdaang linggo. Maraming maraming salamat. Without your grace and mercy, wala po kami ngayon, Panginoon, sa lugar na ito. Pero salamat, patuloy kang nagmabayaya, tapat, mahabagin, Panginoon, sa aming lahat, O Diyos. Panginoon, patuloy po namin nilalapit ang aming mga puso sa oras na ito. Ikaw ang nakakakilala sa amin. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Alam mo ang laman ng aming mga isipan.
Sa oras na ito, ibinababa namin ang aming mga sarili sa iyong paanan. Humihingi kami ng tawad, Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, lahat ng aming naisip na hindi tama, mga nasabing hindi tama, O Diyos, mga nagawa, Panginoong hindi tama, at mga bagay na dapat naming gawin pero hindi namin ginawa, patawarin mo po kami, O Diyos. Lord God, sa oras na ito, kinikilala namin ang iyong kabanalan at katuwiran, O Diyos. At huwag mo hayaang masanay kami sa kasalanan. Lord God, we ask for your forgiveness. Cleanse us by the blood of Jesus, O God. And lahat ng guilt, condemnation, shackle of shame na bunga po ng aming mga pagkakamali, pinapalinis namin ang aming isipan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Right now, God, we have confidence, Lord, to stand in the presence of our King because of the righteousness of Jesus Christ na nasa amin po. Maraming salamat po sa iyo. Panginoon, sa oras na ito, patuloy namin pinagpapala ang gawaing ito. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin sa araw na ito. Ang panalangin namin sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, Lord, malibang ikaw ang magpaunawa sa amin, tsaka lang namin ito maiintindihan. Ang panalangin namin, Panginoon, buksan mo ang aming isipan. Bigyan mo kami ng kaunawaan patungkol, Panginoon, sa iyong mga salita. Tulungan mo kaming tumanggap bilang mga bata, Panginoon, sa iyong harapan. At ang panalangin namin, lahat ng marireceive namin ngayon, maging matalino kami, Panginoon, na ito po'y mamumunga, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Pinagpapala po namin ang salita mo, gamitin mo lamang ang lingkod mo. Ikaw ang magsalita, Panginoon, ikaw ang magministeryo, O Diyos. Hayaan mong maranasan namin ang makapal na presensya ng aming hari sa lugar na ito, Diyos. At sa araw na ito, patuloy naming inaalala, Panginoon, ang Pastora Neri, O Diyos. Maraming salamat sa matagumpay na operasyon na nangyari sa kanya kahapon. Right now, God, we are declaring, Panginoon, na patuloy na lumakas ang kanyang physical na katawan, makarecover agad ng kanyang body, Panginoon. And we are declaring, Panginoon, ng patuloy na kagalakan, kapayapaan at pagpapala sa kanila ni Pastor. Panginoon, ingatan mo sila, Pastor Alan, sila Pastora Neri na nasa ospital ngayon, pagpalain mo po sila. Hayaan mo ang probisyon, ang pagpapala, ang pagsama, ang pagkalingam, ang kapayapaan ay manatili, Panginoon, sa buhay ng aming mga pastor. Patuloy mo po silang pagpalain at ingatan. Aming Diyos, inaalala namin sa iyo, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Ingatan niyo po sila. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, bago tayo maupo, kamay po sa dibdib. At kayo po'y sumunod sa akin, no? The rest of my life will be the best of my life. Isa pa po, yung may matinding pananampalataya. The rest of my life will be the best of my life. Ayan, pakisabi sa katabi mo, paganda ka ng paganda. Sa kabila naman, payaman ka ng payaman. Okay? Sige po, tayong lahat ay makakaupo na, no? As we declare po yung okay. As we declare po yung ating declaration na the rest of my life, no, talaga nakikita mo, paganda ka ng paganda, no, pagwapo ka ng pagwapo, payaman ka ng payaman, no, pinagpapala ka ng pinagpapala ng Panginoon. So makikita po natin, nagre-reflect or nagma-manifest yung ating dinideclare sa ating mga buhay. Amen po. Ayan, so nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ngayon po wala ang ating mga senior pastor, no? Salamat po sa matagumpay na operasyon po kahapon kay Pastora Neri. And siya po ay nagpapa-recover na. Baka ngayong hapon or bukas, no? Hindi po natin alam kung kailan siya lalabas, pero baka ngayong hapon or bukas po. So salamat po sa inyong mga palalangin, no? And salamat po sa inyong mga hiningi sa Panginoon. Tulong-tulong tayong nanalangin para po maging matagumpay ang operation ni Mami. Salamat po sa tulong at panalangin po ninyo. Ayan, so hindi ko alam, baka nanonood sila, Daddy. Kasi nasa Skyline sila ngayon. No, Daddy, pagpalain po kayo ng Panginoon, palakasin kayo ng Lord, lalo na si Mami physically. Ayan. So, salamat po sa Lord sa opportunity na binigay ng Panginoon para ibahagi ang salita niya. Ngayong araw po, tayo po ay mag-uusap patungkol po sa kaharian ng Panginoon. Last week, no, pinag-usapan po natin yung pagsamba sa hari.
Na kung paano ba sinasamba ang hari na tinuro po sa atin ng ating mahal na pastor. Ay, by the way, happy anniversary! First anniversary po ng church natin sa Bariwan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sa mga taga Bariwan, ayan, happy first anniversary. Sayang wala kami dyan. Okay, so ayan, first anniversary po nila ngayon. No? Nakakatuwa, no? May isang church tayo na nag-isang taon ngayon. Salamat sa biyaya ng Lord. So ngayon po, pag-uusapan po natin yung patungkol pa rin sa kingdom. Asahan po natin, itong mga susunod na mga linggo, lagi pong pag-uusapan natin is yung tinatawag na kingdom. Pakisabi, kingdom of God. Okay? Kasi yung reality po, yung kingdom ng Panginoon, ito talaga yung gusto niyang ibigay sa atin. Ito yung gusto niyang maranasan natin. Okay? So pag-usapan po natin, the process of entering the kingdom of God. Okay? So, pag-usapan po natin yung kapagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Paano ba makakapasok sa kingdom? Ano bang focus o priority ng kingdom ng Panginoon? At kapag nakapasok ka na sa kingdom ng Panginoon, ano ba ang tinatawag na nagiging effect nito o nagagawa nito sa ating mga buhay. Okay? So, buksan po natin yung ating mga Bible in Matthew chapter 6, verse 33. Okay, so very familiar, no? Napaka-familiar po ng ating verse ngayon, no? Basahin po natin Matthew chapter 6 verse 33. Sabi niya ganito, "But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well." Sino may favorite verse ng verse na yan? No, talagang minsan madalas nating kino-quote. Oy, seek first the kingdom of God daw. Ayan. No, pag may mga bagay, may mga kapatiran tayo na namumblema o whatsoever na nangyayari sa buhay, ang lagi natin sa seek first the kingdom of God daw. So ginagamit talaga natin siya, napakatalamak po ng tinatawag na verse na Matthew 6:36. Pero sabi ang ganito, ang unang bagay na dapat nating hinahanap ng mga tao ay yung kingdom and righteousness ng ating Panginoon. Pakisabi po, kingdom of God. Okay? Ang priority ng Diyos sa atin ay hanapin natin o matagpuan natin ang paghahari ng ating Panginoon. At ang benepisyo kapag nahanap mo na ang kaharian ng Diyos ay ang pagdadagdag ng mga bagay na kailangan po natin. Jesus is inviting us to His kingdom. No, bago niya tayo i-invite sa kingdom niya, pag tiningnan mo po, pag binasa mo po yung pinaka-umpisa po niya ng Matthew chapter 6, no, makikita mo dyan na sinabi muna ni Jesus yung mga benepisyo kapag ikaw ay nasa loob na ng kaharian. Pag binalikan po natin yung context niyan, sinabi dyan ni Jesus na huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin, huwag kayong mag-alala sa inyong iinumin, huwag kayong mag-alala sa inyong mga susuotin, mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon, mas mahalaga kayo kaysa sa mga magagandang halaman, even yung magagandang bulaklak, hindi nasuot yan ni Solomon kahit mayaman siya. So pag tiningnan mo, pinakita ng Panginoon kung gaano niya gustong papasukin tayo o gusto niyang makita natin ang kingdom at kung ano yung nasa loob ng tinatawag ng kingdom ng Panginoon. Dinil niya muna yung mga bagay na nagpapatakbo sa buhay po natin. Lahat po ng ating pangangailangan, gustong sabihin ng Diyos sa atin, nasa kingdom yan. Pakisabi sa katabi mo, nasa kingdom yan ng Lord. Kung may pangangailangan ka ngayon, meron kang needs, nasa kingdom yan ng Panginoon. Amen? Hindi sinabi ni Jesus, seek me first. Ang sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. Ang laging pinopromote ng Panginoon, pag binasa mo yung book of Matthew, ang lagi niya sinasabi, the kingdom of God is like this. The kingdom of God is like that. Okay? Ang lagi niya sinasabi, ito ang kingdom ng Diyos, ito ang kaharian ng Diyos. So, hayaan yung pagharian kayo ng Diyos. Paulit-ulit, ang laging pinopromote ng ating Panginoon is His kingdom. People are interested in the benefits of the kingdom. The kingdom and its benefits. Sino rito, nangangarap ka one day, makapagtrabaho ka abroad or maging citizen ka ng ibang bansa? Sino rito nakakaraan? Ganun yung desire mo.
no? Bakit maraming mga tao, they want to go abroad, no? Gusto nilang mag-abroad, tapos gusto nilang maging citizen sa ibang bansa. No, bakit maraming mga tao gustong umalis na ng Pilipinas at lumipat ng ng ibang bansa? No? Sabi na naman ng mga makabayan, wala talaga kayong pag-ibig sa bayan. No, pag tinignan mo, 'di ba? Maraming mga tao gusto nilang mag-travel abroad, gusto nilang pumunta abroad at tumira sa mga bansang magaganda because of the benefit. Pakisabi, benefit. Okay? Pag sa Amerika ka, for example, the Canada, no? Pag sa Canada ka, ito kasi yung medyo trending ngayon sa Canada, pag pumunta ka sa Canada, no? Ang benepisyo po doon, ang piso, 50 plus ang halaga. Biro mo yung piso mo, 50 plus. Kaya pag kumikita ka rito ng 20,000 a month, i-times mo yon ng 50 plus, ganun kalaki yung kinikita mo. That's the benefits pag nagpunta ka sa ibang bansa. Tama ba? So malaki. Maraming mga Pilipino, they want to go to Canada and stay there. Tama? Gusto kasing maraming gustong magkaroon ng tinatawag na permanent residency o maging Canadian citizen. Tama po? In Canada, ito lang po, according lang po sa pagkakarinig ko. Okay, in Canada, kasi minsan naririnig ko po ito dun sa kapatid ni Pastor Alan na nakatira sa Canada pag nagkukwento kami ni Tita Marie. And then sa kapatid din ni Kuya Monching na nakatira na rin po sa Canada. Sabi niya, sa Canada po, kapag citizen ka, kahit mag-anak ka ng mag-anak, wala kang problema sa pag-aaral ng anak mo, pati medical, hanggang 18 years old. Tama? Doon po, kahit marami kang anak, natatawa nga ako, sabi ng isa, ang goal daw ng asawa niya, magparami ng anak. Kasi kahit magparami siya ng anak, sagot ng gobyerno nila ang pag-aaral at ang tinatawag na medical ng anak nila hanggang 18 years old. At pagdating ng 18 years old, cut off na yon kasi magtatrabaho na ng sarili yung bata. Okay? Ganun po sa Canada. Okay? Pag tiningnan mo dito sa atin, kung sino po yung walang trabaho, siya po yung anak ng anak. Eh nakakalungkot, damoy na dumadami ka ng anak. Damoy na mas nababaon tayo sa kahirapan. Tama? Kaya po ngayon, yung generation ngayon, ang anak isa, dalawa, gano'n na lang. Dati pag marami kang anak, kayamanan mo yun eh. Di ba dati? Ngayon po pag marami kang anak, grabe, hindi mo alam kung saan ka kukuha pang paaral. Pampagamot, sabay-sabay pa nagkasakit. No? So sa Canada, ibang benepisyo. Pag pumunta ka doon, kahit mag-anak ka ng mag-anak, no? Baka malamang pag nandun kami Kuya Monching, mag-aanak kami ng mag-aanak para maraming benepisyo. Okay? So pag tinignan mo, yung mga tao, kaya sila pumupunta sa benepisyo. Ano pa? Doon po sa Canada, apaka-mahal ng lifestyle. No? Apaka-mahal po doon. Mahirap pong bumili ng bahay doon, kaya most of them rented. Pero napakamahal po even the tax, napakamahal po doon. Pero sa Canada, yung tax mo, mararamdaman mo. Pakisabi sa katabi mo, mararamdaman mo doon. Ate Siyang, ini-invite mo ba kami doon? Doon po, mararamdaman mo. Ang laki ng kinukuha sa yung tax, pero mararamdaman mo yung sagot ng gobyerno. Okay? So, ibig sabihin, yung mga tao, they are all excited. Lahat ng maraming mga tao, gusto nila na manirahan dun sa bansang yon because of the benefits. No? Mahalang lifestyle, mahalang taxes, pero mararamdaman mo naman yung lahat ng pinagtrabahuan mo. People will come to the country because of its benefits. Pakisabi, benefits. Hindi sila pumupunta sa Canada kasi crush nila yung leader. Ay, gusto ko yung prime minister. I want to go there. So, hindi nga nila alam, yung iba nga doon, hindi nga kilala kung sino yung prime minister, di ba? Hindi nga nila alam kung sino yung presidente. Ako nga, hindi ko alam sino pa presidente doon. Di ba? Basta ang nasa isip nila, gusto ko pumunta doon. Kasi yung benefits, kasi yung lifestyle, kasi yung maganda yung doon, yung in-offer. So, pag tinignan mo, the secret to attract visitors, investors, and citizen is to promote lifestyle, benefits, and environment. Pakibaba nak yung PowerPoint ko nak. Sabi niya ganito, yung sikreto daw po para mag-attract ng maraming visitor, ng maraming investors, ng maraming citizen is to promote lifestyle, benefits, and environment of the country.
Para maraming pumunta sa tinatawag na isang bansa, kailangan i-promote mo kung ano ang nasa loob ng isang bansa. Pansinin po natin, Jesus never preached about himself. Nag-preach ba si Jesus patungkol sa sarili niya? Actually, hindi eh. Maraming pagtuturo ng ating Panginoon, ang tinuro niya ay patungkol sa tinatawag na kingdom ng Panginoon. Kapag inaral natin yung teaching ni Jesus, makikita mo, He always teach and preach about the kingdom of God. Pakisabi sa katabi mo, kingdom of God. Actually, hindi talaga prinomote ni Jesus yung sarili niya. Ako ang Diyos niyo, ako ang ano, hindi po. Ako ang ano niyo, hindi po. Ang laging tinuturo ng Panginoon is about His kingdom. Jesus didn't tell that He is the kingdom. Ang sabi niya, He is the door to the kingdom. No? Bakit maraming mga tao na hirap na sa buhay pero hindi natin sila masyaran? No, hindi natin sila masyaran masyaran ng kabutihan ng Panginoon, ng kingdom ng Panginoon. Bakit hirap na hirap tayong dalin sila sa ating Panginoon? No? Alam niyo po kung bakit? Kasi most of us, we always preach religion. Pakisabi religion. No? Hindi natin sinasabi sa kanila kung ano ang lifestyle, ano ang benefits, at ano ang tinatawag na environment ng kingdom ng ating Panginoon. We must preach about the kingdom of God. Sabi ang ganito, maraming mga tao, hindi sila naniniwala kung ano yung sinasabi mo. Bakit? Kasi even ikaw, hindi mo alam yung pinasok mo. Tatanungin kita, alam mo ba yung pinasok mo? Baka ang kakala mo, nakapasok ka na sa kaharian ng Panginoon, but in reality, nakapasok ka sa tinatawag na religion. Hello, ulitin ko po, hindi tayo religion. Ano po ba yung religion? Religion is yung tao yung gumagawa ng paraan para abutin ng Diyos. Hindi po tayo pumasok sa isang religion. Pumasok po tayo sa isang gobyerno. Pakisabi, gobyerno. Pumasok po tayo sa kingdom ng Diyos. Kaya minsan kapag nagsishare ka, hirap na hirap kang mag-share sa ibang tao kasi hindi mo naman talaga naiintindihan kung ano talaga yung pinasok mo. Kunyari, kinakausap mo, hirap na hirap sa buhay. Ikaw din, hirap na hirap ka rin sa buhay. Paano mo sasabihin sa kanya, tara sama ka sa akin? Kasi dun sa pinasok ko, pare-parehas tayong mahihirapan sa buhay. Hello? Tama? Kasi hindi mo nga naiintindihan ano ba talagang pinasok mo. God wants us to understand the first thing na dapat pong maintindihan natin, the first thing na dapat nating hanapin is yung kingdom ng ating Panginoon. Dapat nating masumpungan yung kingdom ng ating Panginoon. Paano ka mag-share sa isang taong depressed sa problema niya kung ikaw mismo depressed ka din at hindi mo nararanasan yung benepisyo ng kingdom? Hello? How can we promote na sa kingdom ng Diyos may kapayapaan kung mismong tayo wala tayong kapayapaan pag may problemang dumarating sa buhay natin? Tama? Sasabihin mo doon sa sinesyaran mo, alam mo, do not worry. Sabi nga ng Lord, do not worry about everything, but in everything, by prayer and petition, dali natin sa Kanya. Pero ikaw mismo, hindi mo nararanasan yung kapayapaan, you always worrying to the highest level ng buhay mo. Hello? Kasi hindi mo nararanasan talaga kung ano yung benepisyo ng kingdom. We always preach about the religion. No? We always, hindi, ganito kailangan yung salvation, ito yung one verse evangelism. Nagugutom na nga, one verse evangelism pa ituturo mo. Di ba? Preach about the kingdom. Ano ba sinasabi ng Panginoon sa kingdom ng Lord? Sa kingdom ng Lord, may righteousness, may peace, may joy of the Holy Ghost, may provision. Hello? Bakit hindi natin ma-preach yung kingdom? Kasi hindi natin alam kung ano bang benepisyo ng kingdom. At hindi natin naiintindihan that we enter in the kingdom. Alam lang natin, religion natin to. Alam natin, hindi, dito kami magsisimba. Ano lang to? Part lang to. Religion lang to. People need clothes. People need shelter.
People need food. People need peace. People need joy. People need protection. Kailangan yan ng mga tao. And when we present the kingdom, alam mo ba sa kingdom ng Lord, may peace, may joy, may provision, may clothes? Lahat ng pangangailangan mo nasa kingdom. Pag ito po yung narinig ng mga tao, they will be attracted to come in the kingdom of God. Hello? Paano po natin sila maeenganyong pumasok sa kaharian ng Diyos? Kapag mismong tayo naiintindihan natin that we are in the kingdom of God and we are living in the kingdom of God. At dahil doon, nararanasan po natin yung benepisyo ng paghahari ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Paano po ba itong sinasabi natin? Sabi niya, para po tayong nagtitinda, para tayong nagtayo ng magandang tindahan ng department store. Naggawa ka ng department store, tapos yung wall puro salamin. At ang dinidisplay mo po doon, mga products. Diba? Para ka nagbibenta, yung mga products, yung pinakamagaganda mong products, yun yung i-display mo, yung magandang damit, magandang sapatos, no? Kung pagkain man, masarap na pagkain, yung talagang maganda yung presentation to attract people. Yung kailangan nila, nakikita nila visually, nakikita nila yung pangangailangan nila nandun sa store na yon. And then, dahil gusto nila yon, they will look for the door para makapasok sila doon. Hello? Preach the kingdom. Preach the kingdom of the Lord. Ano ba yung kingdom ng Panginoon? Ito po yung lahat ng kailangan mo, lahat ng hininanasan ng puso ng tao, pangangailangan ng tao, nandun po sa tinatawag na kingdom ng ating Panginoon. If you show them the merchandise, they will look for the door. Preach the store. The goal is to promote po yung ating tinatawag na merchandise. At sabi niya ganito, the focus should be the quality of life of the country. Yung benefits, kapag nakapasok ka sa kingdom na yon, yun po yung dapat na pinipreach natin sa mga tao. Ang tawag po doon ay kingdom of God. Hello, pakisabi nga sa katabi mo, kingdom of God. Okay? In Luke chapter 16, verses 16 to 17, sabi niya ganito, Luke chapter 16, the law and the prophets were proclaimed until John. Since that time, the good news of the kingdom is being preached. And everyone is forcing their way into it. Hello? Yung mga tao, they're looking for things in life. Tama ba? Yung mga tao po, naghahanap sila ng bagay na magiging solusyon sa lahat ng mga pangangailangan po nila. Eh nakakatawa, bakit napaka-effective ni Jesus sa evangelism? Because He preached the kingdom. He preached the kingdom. Hindi siya nag-preach ng religion. Ang preach ng Panginoon ay yung kingdom ng Diyos. Anong meron sa loob ng kingdom ng Diyos? Anong benepisyo ng kingdom ng Panginoon? Bakit? Kasi alam ng Diyos na ang tao ay naghahanap ng mga bagay na pangangailangan niya. Kapag na-realize mo na sa kingdom ng Diyos ay merong tinatawag na lahat ng pangangailangan mo, pipilitin mong makapasok dun sa kaharian ng Panginoon. Hahanapin mo yung pintuan para makapasok sa kingdom ng ating Panginoon. Kapag naintindihan ng tao kung ano ang benepisyo sa loob ng kingdom ng Diyos, magkukumahog itong mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Andyan pa po ba kayo? Bakit na hirap tayong mag-preach o magturo, mag-share ng kingdom ng Panginoon? Kasi yung reality, hindi natin naiintindihan ano ba talaga yung kingdom. At pangalawa, hindi mo talaga nararanasan ang benepisyo ng paghahari ng Diyos. Paano mo shesheran yung kapatid mo na kung saan walang pagbabago, hirap na hirap sa buhay, kung ikaw rin mismo, hindi ka nababago? Paano mo shesheran yung isang kapatiran na depressed o na tinatawag na possess o whatsoever na pinagdadaanan kung ikaw mismo hindi ka nakakaranas ng kapayapaan mula sa kingdom ng Panginoon?
Hello? Paano mo shesheran yung isang tao kung na-stress, kung ikaw mismo ay stress din? Na kapag nag-worry ka sa mga pangangailangan mo, parang mas kalmado pa yung unbeliever sa'yo. Hello? Paano natin sila yayayain sa kingdom ng Panginoon kung even tayo hindi natin nararanasan at nauunawaan ano pa talaga yung benepisyo ng kingdom ng Diyos? Ano pa talagang pinasok ko? Religion o kingdom? Actually, when I studied this topic, nagtanong din ako sa sarili ko, Lord, ano ba talagang pinasok ko? Ano ba yung tumatakbo sa isip ko na pinasok ko? Kingdom ba o religion? Kasi yung religion, you are pleasing God eh. Ikaw yung gumagawa ng paraan para i-please ang Panginoon. Pero pag kingdom ang pinasok mo, you are obeying what the king's command. You are submitting sa desire ng king. You are submitting to the law. You are submitting sa tinatawag na authority ng king. And you are receiving the benefits of being a citizen of the kingdom of God. Hello. Lagi ko po ito po yung isa sa mga nagrema sa akin personal. Hindi po natin kasalanan na ipinangak tayong mahirap. Lumaki tayo sa mahirap na pamilya. Hindi natin yan kasalanan. Pero ang kasalanan, yung na-born again ka, nakakilala ka sa Panginoon, nakapasok ka sa kaharian ng Panginoon, pero namatay ka pa rin mahirap. That's the question. Nasaan yung changes? Nasaan yung kingdom na tinanggap natin? Mga kapatid, are we following yung tinatawag na law ng kingdom? Di ba? May changes dapat. Pag pumapasok sa kingdom, merong changes. And this is the desire. This is the priority of God to man. Makapasok sa kingdom niya. Kasi lahat ng pangangailangan po natin ay nasa kingdom ng ating Panginoon. Wag lang po tayong mag-preach or wag lang tayong mag-isip na tayo po ay nasa religion. Pakisabi sa katabi mo, hindi to religion. Hindi ka pumasok sa religion ng born again. Born again is not a religion. No, hindi po tayo nasa religion. Ang problema natin, ginawa nating religion si Jesus. No? Ginawa nating religion si Jesus. Kaya nga minsan, tingnan nyo po, pag preach mo si Jesus sa mga Buddhism, hindi nila tatanggapin si Jesus sa'yo. Kasi meron silang religion eh. Pag preach mo si Jesus sa mga tinatawag na Muslim, hindi nila tatanggapin. They are not interested in Jesus. Ano yung interest ng tao? Benefits ng kingdom. They're looking for life, they're looking for protection, they're looking sa tinatawag na needs. Preach the kingdom. Hello, wag yung religion po natin. Once we understand what the kingdom means, and tinatawag na kung ano man yung benepisyo ng tinatawag na kingdom, hahabulin ng tao yung tinatawag na kingdom. Hahanapin ng mga tao yung tinatawag na kingdom. The question, saan ka ba pumasok? Sa kingdom o sa religion? Hello. Sabi ng salita ng Panginoon, priority of God, ito pong pinag-usapan natin, the priority of God is for you to enter in the kingdom of God. Bakit po? Sa kingdom ng Panginoon, nandun na lahat ng kailangan natin. Sa totoo lang, naalala ko isang preaching na lahat ng kailangan mo para magtagumpay ka bilang isang mananampalataya ay binigay na lahat ng Diyos sa'yo when you enter in the kingdom of the Lord. Kaya huwag ka manatili sa ganyang klase ng kalalagayan. Huwag tayong manatili sa ganyang klase ng posisyon, ng klase ng sitwasyon. Merong dakilang bagay, merong magandang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Merong bagay na magandang pinasukan po natin, which is the kingdom of our God. The next is the priority of the kingdom. Gaano po ba kahalaga yung kingdom? Kanina yung the priority of God to man ay makapasok sa tinatawag na kingdom. Ngayon naman po, yung priority ng kingdom, gaano po ito kahalaga? Sabi niya ganito in Matthew 13:44-46, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then his joy went and sold all he had and brought that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant looking for fine pearls. When he found one of great value, he went away and sold everything he had and brought it. Pag tiningnan nyo po, gaano po kahalaga yung tinatawag na kingdom, kaya ng yung tinatawag na parable ng Panginoon, kaya niyang ibenta yung lahat-lahat sa kanya kasi nakita niya yung pinakamahalaga sa lahat, which is the kingdom of God. Kapag binasa po natin yung mga parable ng Panginoon sa buong Matthew, He always preach about the kingdom. At makikita mo po dyan, the kingdom is the treasure, the kingdom is the pearl, the kingdom is the yeast, the kingdom is the light and salt of the earth. Ibig sabihin, pinapakita ng mga pinipreach ng Panginoong Jesucristo na napakahalaga ng kingdom ng Diyos. Yung kingdom ng Diyos, kapag nakita mo, ito yung dapat na sinicelebrate. Hello? Kapag naintindihan mo yung kingdom ng Panginoon, na-receive, wow, I enter in the kingdom, ito yung dapat na sinicelebrate. Ito yung kaya mong ipagpalit ng lahat ng bagay, lahat ng importanteng bagay, para lang makuha mo yung tinatawag na kingdom ng Panginoon. Hello? Ganun po kahalaga yung tinatawag na kingdom ng ating Panginoon. Hindi sinabi ng Lord, seek me first. Ang sabi niya, seek His kingdom. Kingdom. Yan po yung gusto ng Panginoon. Ito yung nakakatuwa. Sabi ng word ng Lord, sabi ng Panginoon sa Matthew 33, balik lang tayo, 33-34, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Tama? When you seek the kingdom of the Lord, when you seek His righteousness, lahat ng bagay, ibibigay niya na lang sa'yo. Ito pa yung sasabi ng 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble on its own. Kapag naka-enter ka pala sa kingdom ng Panginoon, you will learn na hindi mag-worry for tomorrow. Hello? One thing I realize, kaya talaga nating mabuhay ng worry-free. Ibig sabihin, ate, hindi na kami mag-aalala sa pambayad ng kuryente, may magbabayad na, babayaran niya ng Lord. Hello? Sabi ng Panginoon, when you enter in the kingdom, hindi ka na yung mag-worry about tomorrow. Bakit? Kasi alam mo na kapag pumasok ka sa isang kaharian, na nakapasok ka na sa lugar na kung saan lahat ay provided, hindi mo na iisipin lahat ng pangangailangan mo. Bakit? Kasi may gobyerno nang mag-iisip at magpo-provide para sa iyo. Nakakalungkot mang isipin, pero yung gobyerno ng Panginoon, hindi katulad ng gobyerno ng Pilipinas na yun. Hello? Iba po yung hari natin. Ang hari, kung siya ay mayaman, lahat ng nasasakupan niya, mayaman. Ang tawag po doon is Commonwealth. Pare-pareha ng kayamanan. Ayaw ng hari na sa mga nasasakupan niya may pulubi. Bakit? Kasi ano niya, kahihiyan niya yon. Alam mo ba, kapag nakikita ng Panginoon na hindi ka nakakaranas ng tinatawag na kaharian ng Diyos, hindi siya natutuwa dun. Hindi natutuwa ang Panginoon na naghihirap ka. Hindi natutuwa ang Diyos na mumuhay ka sa tinatawag na sakit at karamdaman. Hindi natutuwa ang Diyos. Dahil ikaw ay citizen ng Lord. Pumasok ka sa kingdom na lahat ay provided. Na lahat ng pangangailangan mo, pinuprovide ng tinatawag na ating hari. When we enter in the kingdom, hindi ka na mag-worry about tomorrow. Pag binasa nyo pa po yung mga word ng Panginoon about kingdom, sabi niya ang worry, pakisabi worry, para lang po yan sa mga unbeliever. Ako po ngayon, lagi ko siniset yung sarili ko, pag nag-worry ako, nagmumukha akong unbeliever. Why? Kasi that's the word of the Lord eh. Kapag nag-worry ka, para kang hentil. Pag sinabing hentil, wala kang pananampalataya. Hindi ka mananampalataya.
Dahil yung mga hentil lang, yung mga walang pananampalataya, sila lang yung mga nagwo-worry. Do not worry about your tomorrow because you are in the kingdom of God. That's the benefits ng kingdom ng Panginoon. Mga kapatid, alam ko po, pataas ng presyo ngayon. Ngayon, parang bumababa na yung presyo ng gasolina, pero mataas pa din. Pataas ng presyo ng mga bilihin. Pag tinignan mo, nasishake po talaga yung tinatawag na economy natin. Pero sabi ng Panginoon, when you enter in the kingdom, hihinto kang isipin ang kinabukasan. Bakit? Meron nang mag-iisip para sa'yo. Meron nang magpo-provide para sa'yo. Sino? Walang iba kundi yung kingdom ng Panginoon. Yung gobyerno ng ating Diyos, walang iba kundi ang ating Haring Panginoong Jesucristo. Amen po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi niya ganito, when you find the kingdom, the priority of the kingdom, when you find the kingdom, you will give up everything para sa isang pearl. That is the kingdom of God. And next po, the priority of Jesus. Kanina, the priority of God. Tuman. Pangalawa, the priority of kingdom. And then pangatlo, the priority of Jesus. Sabi niya in Matthew chapter 6, verse 9 to 11. Sabi niya ganito, this then is how you should pray. Ganito daw po tayo dapat manalangin. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread. Even si Jesus, paulit yan tinuturo sa atin. Pray for the kingdom of God to come to your life. Pray na Lord, maka-enter ka. Maka-enter ka sa kingdom ng Panginoon. Maka-enter tayo dun sa kingdom na kung saan lahat supplied. Lahat ng kailangan, ibinibigay. Pray. And then sabi niya ng Luke chapter 2, 20 to 29 to 30. And I confer you on the kingdom, just as my Father conferred on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on the throne, judging the 12 tribes of Israel. Pag sinabi pong confer, binigay sa iyo yung kingdom ng Lord. Sabi ng Lord, at ibinibigay ko sa inyo ang kaharian kung paano ito binigay sa akin ng aking Ama, so that you may eat and drink at my table in my kingdom and sit on the throne. Nung binigay sa atin ng Diyos yung kingdom, dala-dala mo yung kingdom ng Panginoon. Nung nakipag-isa ka sa Panginoong Jesucristo, nung pumasok ka sa kingdom ng Panginoon, you become the citizen of the kingdom of God. At kapag citizen ka po, dala-dala mo yung tinatawag na kaharian po natin. And sabi niya ganito, when you insult the citizen of the kingdom, iniinsulto mo rin po yung tinatawag na gobyerno ng kingdom. Diba? Naalala ko may isang testimony si Pastor Miles Munro. Ang ginawa po sa kanya, pinapunta siya dun sa Reina, nakalimutan ko yung bansa. And then, kinonfer po siya. Ibinigay sa kanya yung kingdom, yung may pinaluhod siya, tapos sa lahat ng maraming tao, yung sword, yung ginaganon po sa sword, yung sword sa balikat. I confirm you, the kingdom, ganyan. So, pagtayo niya po, feeling niya ibang tao na siya. Kasi, paglabas niya, lahat ng tao sumasaludo sa kanya. Kahit saan siya pumunta, pag nakikita siya ng mga tao, dahil dineclare ng tinatawag na, kinonfer sa kanya yung tinatawag na kingdom, lahat ng mga tao sa kanya sumasaludo. Ibig sabihin, dala-dala niya yung tinatawag na kingdom. At kung sino yung mag-insult sa kanya, ini-insult yung kingdom na dala-dala niya. Ganun po ka-powerful yung life natin. Dala-dala mo yung kingdom ng Panginoon. Hindi ka pwedeng basta-basta kantiin ni numan because you carry the kingdom of God. You carry the kingdom of God. Hello, nandyan pa ba kayo? When you insult the citizen of the kingdom, you are tampering the government of the kingdom. At ang mga nag-iinsulto sa tinatawag na kingdom ng Diyos, ng gobyerno ng kingdom ng Panginoon, meron silang pananagutan. Hello, kingdom is not a religion. Gobyerno po ito. Sabi nga to, what is a kingdom? A kingdom is the governing influence of a king over his territory
impacting with personal purpose in intending proceeding a culture, values, moral, and lifestyle that reflecting the king desire and nature. In short, kingdom reflects the very culture of the king and its lifestyle. Pag sinabing kingdom, nire-reflect dito kung ano ang culture at kung ano ang lifestyle ng hari. Because the kingdom of God is in me, the kingdom of God is in you, dapat nire-reflect natin ang culture at yung lifestyle ng hari natin. Hello, nandyan pa po ba kayo? So tingnan po natin, ano po bang components ng tinatawag na mga kingdom, ng kingdom ng Panginoon? Or ng tinatawag na kingdom? Ano po yung mga components? Sinulat ko na lang po, isa-isayin lang natin. Unang-una yung tinatawag na king. Yan po yung pinakamahalaga sa tinatawag na kingdom. Without king, hindi matatawag na kingdom. Kaya pag namatay yung kingdom, palit agad yan. Meron agad na nakaprepare, napapalit sa hari. Ano pa? Lordship. Okay? Constitution. May mga batas, may laws, may mga principle para makuha mo yung benepisyo. Siyempre, yung citizen, may army, meron tinatawag na pribilehiyo sa loob ng kingdom. Meron tinatawag na rights sa loob ng kingdom. Merong kultura. Yung kingdom, hindi po pwedeng iba-ibang kultura. Dapat iisa lang ang kultura. Kung ano yung culture ng hari, kultura ng buong kingdom yon. Economy, taxes, health system, educational system, administration, ambassadors, no? Napaka-familiar, protocols. Ibig sabihin, ito po yung components ng tinatawag ng kingdom. At lahat pong yan, meron sa kingdom ng ating Panginoon. No, sa mga susunod po, matatakel natin yan pagdating sa series na tinatawag na kingdom. Apakalawak po kasi ng kingdom. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin, maintindihan natin na hindi tayo pumasok sa religion. Hindi religion ang pinasok mo. Hindi religion ng born again. Okay? Ang pinasok po natin, kaharian. Ang pinasok po natin ay kingdom. Ang religion, pinupospon po nito ang experience na maranasan mo, pinupospon ng religion, yung tinatawag na karanasan mo sa tinatawag na kingdom. Akala mo, nakapasok ka na sa kingdom. Akala mo lang. Pero religion pala yung pinasok mo. Sabi niya, the desire of God for us ay maranasan natin ang kingdom ng Diyos ngayon. The number one goal of all humanity should be to go to the kingdom of God. Paano po ba makapasok sa kingdom ng ating Panginoon? Sabi ng iba, makakapasok ka sa kingdom ng Lord kapag namatay ka na and you will go to heaven. Tama? Yung mga paano pumasok sa kingdom ng Lord? Pag namatay ka na, makakapunta ka na sa langit. Pero hindi po yun yung ibig sabihin ng Lord. To enter means to pursue and attain the citizenship of kingdom. Ibig sabihin, hindi mo kailangang mamatay para maranasan ang kingdom ng Diyos. Minsan, akala natin ang blessing, pag namatay na lang tayo, doon na lang tayo doon na lang tayo makaranas ng pagpapalang sobra-sobra. Sa na lang, doon na lang ako, sa langit na lang ako babawi, okay lang ako ditong ganito yung buhay ko dito sa lupa. Hindi po. Yung kingdom ng Diyos, pwede nating maranasan even nandito tayo sa lupa. Kaya nga ang prayer, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Hindi sinabing, pag namatay kami, mapasa amin ang kaharian mo. No, you don't need to die para maranasan ang kingdom ng Lord. Kahit buhay ka, pwede mong maranasan ang kingdom ng Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, pwede mong maranasan. Pray that the kingdom of God come. Tingnan po natin, paano po natin mararanasan o paano bang pagpasok ng kingdom? Ano dapat yung attitude? Ano ba yung dapat na heart natin po sa pagpasok sa kingdom? Number one, sabi niya ganito in Matthew 18, 3-4. Sabi niya, and he said, truly I tell you, unless you change and become little children, you will never enter kingdom of heaven. Hindi ka makakapasok sa langit maliban na maging katulad ka ng isang bata. Unless you become a little children. Bakit? Bakit bata? Ang children po kasi, ang bata po, submissive. Pakisabi sa katabi mo, submissive.
Hindi ka makakapasok sa kingdom ng Panginoon kung kontra ka ng kontra sa Diyos. Hello? Hindi ka makakapasok. Alam niyo po ang adult, ang bata, mahilig sumunod. Kahit utusan mo ng utusan niya, sunod yan ang sunod. Tama ba? Naalala ko nung una ka pang Kristyano, sunod ka lang ng sunod eh. Ngayon, lumalabang ka na kay Lord eh. Ang matanda po, mahilig yan mag-negotiate. Bakit ganito? Bakit ganyan? Dapat ganito. Marami ka na kasing alam, kaya ayaw mo na sumunod. Hello? Hindi mo mararanasan yung kingdom ng Panginoon unless maging pusong bata ka. Hindi isip bata. Iba po yun, isip bata. Pusong bata. Pakisabi sa katabi mo, pusong bata. Kailangan nating maging pusong bata. Ano po yung pusong bata? Laging naniniwala. Laging sumusunod. Laging nagtitiwala. Laging umaasa. Laging excited. Laging nagpapasubmit sa kalooban ng Panginoon. Hindi mo mararanasan yung kingdom ng Panginoon kapag matanda na yung puso. Pakisabi uli sa katabi mo, pusong bata. Kasi pag matanda ka na, marami ka nang alam eh. Ang dami mo ng arguments, gusto mo makipag-negotiate, hindi pa pwedeng ganito. Ganito na lang. Paano kung ganito? Pwede naman to. Dami natin ganun. Bakit? Pusong matanda. You will never enter in the kingdom unless you become a child. Next, Matthew 19:17, sabi niya ganon, "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied, "There is only one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." You can never experience yung tinatawag na kingdom ng Panginoon kapag walang pagsunod. Pakisabi, obey. Obey the commandments. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng private life sa kingdom ng Diyos. Anong private life, ate? Pagdating sa kingdom ng Lord, pag kay Lord, ito lang yung pwede niyang pakialaman. Pwede niya lang pakialaman kung paano ako nananalangin, paano ako nagdi-devotion, paano ako nagpe-pray. Pero hindi niya pwedeng pakialaman yung love life ko. Diba? Hindi niya pwedeng pakialaman yung sahod ko, yung negosyo ko. Hindi niya pwedeng pakialaman yun. Dapat, Lord, religion lang tayo, dito lang tayo. About religion lang. About spiritual lang. Alam niyo po, may mga narinig ako na kailangan pag sa church, pati life, pinapakialaman. Kailangan pag nasa Panginoon, pati tithes ko, tinitingnan ko magkano. Alam niyo po sa kingdom ng Panginoon, wala kang pagmamayari. Lahat pagmamayari ng hari. In order for us to experience the kingdom of the Lord, keep the commands. Dito nga sa atin, pag may nagkamali, nagkakaroon ng tinatawag na violation sa pagdadrive. Di ba? Pag nahuli ka, kanina, sa kanto may huli. Lahat ng motor na walang lisensya, walang helmet, dito sila nakaparada sa may huli yan, tingnan mo. Alam nila may mali sila Tama? Pag may mali, pag may violation, may parusa. Kapag hindi ka marunong mag-keep ng commands, kapag hindi ka marunong mag-obey sa commands ng Panginoon, you cannot enter in the kingdom of God. Bakit? The kingdom is about submission to the will of the king. Mahirap pong pumasok kapag hindi ka submissive sa kalooban ng Panginoon. Hello? And then, pangatlo po, Matthew chapter 19, 23 to 24. Then Jesus said to his disciple, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich." Mahirap daw sa mayaman, mahirap sa mayamang makapasok sa kingdom ng langit. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter in the kingdom of God. Kapag mayaman ka, mahihirapan kang pumasok sa kingdom ng Lord. Imposible sa tao, pero posible sa Diyos. Bakit po? Bakit mahirapan ka? Kasi pag marami kang pera, mayaman ka, at pumasok ka sa kingdom ng Diyos, lahat ng pagmamayari mo sa Diyos. That's the kingdom. Kung maiintindihan mo kung anong pinasok po natin, when you enter sa kingdom ng Panginoon, lahat ng property natin, lahat ng meron tayo, lahat sa'yo ay property ng hari. Hello? Nandiyan pa po ba kayo?
Sabi nga, napakahirap pumasok ng mayaman sa kingdom ng Diyos. Ito po yung context po nito. Naalala niyo yung mayamang lalaki? Sabi niya ganon, Lord, nasusunod ko naman lahat, nauobey ko lahat ng batas. Lahat ng law, nasusunod ko po, Panginoon. Pero paano ba ako makakapasok sa kingdom? Sabi ng Lord, love the Lord your God, with all ganyan. Ay, nagagawa ko yan, Panginoon. Sabi niya ganon. At sige, ganito na lang gawin mo. Benta mo lahat ng kayamanan mo. Ipamigay mo sa lahat ng mahihirap. That's the kingdom of God. Nandyan pa po ba kayo? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, malapit na po akong magtapos. So, tingnan po natin. Paano po ba yung process ng tinatawag na citizenship ng kingdom? Mabilis na lang po ako. John chapter 3, verse 3 to 7. Sabi niya ganito, pag tinignan niyo po, ito ay conversation ni Nicodemus at saka ni Jesus. Biruin mo, si Nicodemus, siya po ay, mataas na uri ng tinatawag na lingkod ng Lord. O yung tinatawag na mga Sadducees, Pharisees, highest na po sila. Mga high priest po sila. No, pagdating sa religion, magaling sila. Pero isang madaling araw, no, pumunta siya kay Jesus, ang aga-aga. Pumunta siya kay Jesus ng palihim. And then sabi niya sa Panginoon, Teacher, mataas na po ito ang tawag na, intindihan niya na si Jesus talaga ay teacher. Sabi niya, Teacher, hindi ko po maintindihan yung sinasabi niyo. Sabi niya, paano po ba makakapasok sa kingdom ng Diyos? Ito sabi niya, Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Born again is not a religion. Hindi po ito religion. No? Born again is an experience. Sabi niya, how can someone be born? Paano siya maipapanganak kapag matanda na? Nicodemus asked, surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. In verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. In order for us to enter in the kingdom of the Lord, we must be born again. Ipanganak kang muli. Okay? Ang ibig sabihin, you experience, maranasan mo na maipanganak kang muli. That is the only way to be born in the kingdom of God. When you accept Jesus, as your Savior and Lord, and you decided, Lord, gusto kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko, you become born again. Ganun lang? Pag tinignan mo sa maraming process Pag naging citizen ka, ang daming mga papeles, ang daming investigation, ang daming kung ano mga hinihingi. Dito po, just accept Jesus as Lord and Savior of your life, then you will become born again. The kingdom of heaven is supernatural. Ibig sabihin, other world. Hindi natin nakikita physical, pero ipinapanganak tayong muli. Ipinanganak tayong muli. No, nung tumanggap ka sa Panginoon, sino rito nakaranas ka ng experience mo sa Panginoon na nung sinabi mo, Jesus, I accept you as my Savior and Lord, pagtapos ng panalangin na yon, damang-damo parang kakaiba ka ng tao. You are born again. No? Ipinanganak kang muli. No? And then sabi niya ganito, Jesus has made arrangement for achieve supernatural citizenship in the kingdom.
Si Jesus mismo yung nag-ayos para tayo po ay makaranas ng tinatawag na kapanganakan. Sabi niya ganito, the secret of conception, yung tinatawag na sikreto ng pagbubuntis. Ang sikreto po ng pagbubuntis, hindi po alam kung ano nangyayari. Tama? Hindi nga natin alam talaga yung process kung ano yung nangyayari kapag nagsiping ang mag-asawa. Paano nagpa-process yung cell, hindi, nakatago. Magugulat ka na lang, nadidelay na, lumalaki na yung tiyan, nagko-conceive na. Di ba? Invisible process sa physical eye, pero sa spiritual nangyayari. Okay? Citizenship in the kingdom of God, hindi po siya nakikita in visual, in tinatawag na reality, pero nangyayari. Wherever you receive Jesus Christ as your Savior and Lord. Meron ba ako diyang nilagay John 3:8-9? Okay, wala na. Okay, yung tinatawag na the secret of conception. Okay? John 3, sabi ng sa John 3:12, ayan po. Sa secret of conception, nung tayo po ay nag-confess, nung nagsabi ka, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko, yung life nyo po, yung tayo po, pinanganak po muli tayo sa kingdom ng Panginoon. And then, kapag ikaw ay pinanganak sa kingdom ng Panginoon, may tinatawag na distinction of citizen. Ibig sabihin, kakaiba ka na. Hindi ka na katulad ng mga tao. Matthew 3:37-39, ito po yung kung saan yung harvest, pinaghihiwala yung evil sa good. Kapag nakapasok ka sa tinatawag na kingdom ng Panginoon, dapat kakaiba ka na sa iba. Na-identify ka that you are citizen of heaven. And then yung tinatawag po na confession of the citizen. Hindi po pwedeng, born again ako, secret lang. Hello? Pag nag-change po ng tinatawag na citizen sa mga meron po yung pledge. Ako ay citizen na ng ganito, ay nangangako na magiging matapat, at yun po, naka-media po yun. Naka-record po yun, naka-televise yun, maraming witness. Hindi pwedeng born again ka, pero secret lang. Hello? Ang pagiging citizen po natin sa kingdom ng Panginoon, dapat in public. Alam ng mga tao, born again ka. Alam ng mga tao, you are citizen of the kingdom of God. Bakit? Kasi nakikita sa'yo. You are proclaiming, you are declaring. Minsan hiyang-hiya tayong born again ka pala? Tagal nating magkasama, born again ka pala, hindi halata. Kala ko kaparehas lang kita. Mali. Diba? Dapat po yung buhay natin nababago, may distinction at alam ng mga tao. No? Citizenship is public act and registration. And then yung last po yung tinatawag na lordship of citizen. Kapag citizen ka po ng tinatawag na kingdom ng Panginoon, dapat alam mo kung sino ang Lord and Savior ng buhay mo. Hello? Dapat alam mo kung sino yung Lord mo. Dapat alam mo kung sino yung pinaglilingkuran mo. Dapat kilala mo yung hari mo. Kapag nandun ka na sa loob ng citizen, dapat mas lalo mong kinikilala, mas lalo mong minamahal, mas lalo mong pinaglilingkuran yung hari mo na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Church, we need the kingdom of God. Wala po tayo sa religion. Pakisabi sa katabi mo, wala tayo sa religion. Nasa kingdom tayo ng Panginoon. And alam niyo po, katulad ng sabi ni Pastor Alvin nung nakaraan, about worship, sa kingdom po, ang worship mahalaga. Hindi ka pwedeng hindi sumasamba sa hari. Sa kingdom po, pag nag-worship sila sa hari, hindi pwedeng pupunta ka sa hari nung wala kang dala-dala. Every time we come sa gathering po natin, dapat meron kang dala-dala. Dala-dalang pagsamba, dala-dalang pagpupuri, dala-dalang pasasalamat sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa Diyos, sa hari ng kingdom na kinabibilangan mo. Church, we are not in a religion. Dapat SOP, alam mo kung paano sumamba sa hari mo. Nandyan pa po kayo? Seek first the kingdom of God.
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Hanapin mo yung kaharian ng Panginoon. Bakit? Sa kingdom ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng ninanasa ng puso mo, nandun sa kingdom ng Diyos. Ibinibigay ng mabuti at tapat na hari na walang katulad. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede po ba lahat tayo ay magsitayo? Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Pwede po bang sa oras na ito, pasalamatan natin yung hari natin? Wala pong haring namatay. Lahat po ng hari, pinoproteksyonan po sila. Sa battle, sa isang battle po, walang hari po na mamamatay para sa kingdom niya. Lagi po yan, iligtas niyo yung hari, proteksyonan niyo yung hari, ingatan niyo yung hari. Lagi pong ganon sa tinatawag na kingdom. Tanging hari lang po natin ang namatay para sa atin. Kaya po sa oras na ito, He deserved the best praises, the best worship na meron po tayo. Right now, we can enter to the kingdom of God, to the throne of grace, and give glory to our King. Mga kapatid, hindi tayo religion. Hindi tayo religion. We are kingdom of God. Nasa gobyerno tayo ng Diyos. Let's walk bilang mga citizen of heaven. Mabuhay tayo bilang mga tao na pinaghaharian ng ating Diyos. Come on, let us praise Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. We bless you. Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath and all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Yes, oh God. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Church, the Lord is inviting you right now to enter in the kingdom of God. Pwede mong maranasan ang kaharian ng Panginoon. I just want to invite you at the front. Kung ikaw ay bago lang dito, ngayon ka lang nakarating dito, sinasabi sa'yo ng Panginoon, mahal ka niya. At lahat ng pangangailangan mo ay matatagpuan mo sa kaharian ng Diyos.
Kailangan mo ng kapayapaan, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng probisyon. Lahat yan ay nasa kingdom ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. If you want to enter in the kingdom of God, Jesus Christ is the door to the kingdom. Come to Him. Come to Him. Kung ikaw po ay bago, I would like to invite you at the front. Punta ka rito sa harapan. Kung ikaw naman po ay may mapangangailangan, may pangangailangan ka financial, you can come to the altar. Meron kang pangangailangang physical, you can come to the altar. Kailangan mong maintindihan kung ano yung kingdom ng Diyos. Kasi hindi mo talaga naiintindihan, you can come to the altar. Pwede po tayong lumapit sa harapan and ask God, Lord, help me to understand your kingdom. I want your kingdom. I want your kingdom, Panginoon. You can come to the altar. Kung meron ka pong pangangailangan, sa lahat po ng may pangangailangan, physical, financial, emotional, spiritual, nalalamig ka, sugatan ka, pagod ka na, nahihirapan ka, wala kang kapayapaan, o baon na baon ka sa kasalanan, you can come to the altar. You can come to the altar. The altar is open para po maranasan mo yung paghahari ng Panginoon. Kung gusto mong maranasan ang paghahari ng Diyos sa oras na ito, come to the altar. Hallelujah. And we will pray for you. Oh, come to the altar. Come on, come to the altar. Oh, come on, come to the altar. Oh, come to the presence of God. Yarabakanda yarabashikata yaraba. Oh, rebakanda yarabasikata yaraba. Oh, rabakanda yaraba. Oh, praise Him. Come on. Ask your King. Ask your King. Hingin mo sa hari mo lahat ng pangangailangan mo, and your God will provide all your needs. Come on. Yorabashikata yarabakanda yarabasikata yaraba. Come to Him. Come to Him. Come to Him. Ikaw ay pagod. Come to Him and He will give you rest. Yarabakanda yarabababa. Punong-puno ka ng pagkakamali. Punong-puno ka ng kasalanan. Come to Him and He will give forgiveness. He will give you grace. He will give you mercy. Come on, come to Him. Come to Him. Yarabakanda yarabasikata yarabakanda yaraba. Oh, rabababa. Come to Him. Come to Him. Oh, rabababa. Shikata yarabakanda yarababa. Oh, praise. Come to the altar. Oh, rabashikata yarabaka yarababa. Sikata yaraba. Oh, rabababa. Santa yaraba. Sikata yaraba. Worship you, God. Worship you, God. Oh, rabababa. Sikata yarabakanda yaraba. Hallelujah. Oh, rabashikata. Joy
Receive the kingdom of God. Receive the kingdom of God. O paghahari ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay sumaiyo. Yarada sikata yarabababa. Oh, hallelujah. Yes, oh God. Enter to His kingdom. Enter to His kingdom. Oh, hallelujah. Nothing compares to the, come on, shout praises to our King. Hallelujah. Hallelujah. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. And mountains bow down and the seas. Yes, oh my King, my Lord and my God. Oh, praise, praise, praise your name, my Lord. Praise your name, my God. Oh, praise, my King, my King. Praise you, praise you. All the glory, all the praises, all the honor belongs to you, my Lord. Yaraba, sikata, yaraba, kanda, yaraba. Yes, hallelujah. Oh, raba, sikata, yaraba, kanda, yaraba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your kingdom come. And let your will be done. Yes, oh God. Ora bakanda yaraba. Ore basikata yaradakanda. Let your kingdom come, oh God. Let your will be done on earth as it is in heaven, oh God. Maghari ka nawa sa amin. Pagharian mo po kami. Ore bakanda yarada sikata yaraba. Ore bakanda yaraba baba. In your kingdom, there is provision. In your kingdom, there is righteousness. In your kingdom, there is peace. In your kingdom, there is joy of the Holy Ghost. Receive the empowerment of the Holy Spirit. Receive the empowerment of the Holy Spirit. Receive the peace. Receive the joy of the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Receive it in Jesus' name, oh God. Hallelujah. Oh, we praise you. You are our King. You are our Savior. Thank you for what you have done on the cross. Because of you, Jesus. Because of you, that we can enter in the kingdom of God. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.